Okay, sabi ni Song, ikakasal na kami sa July. Plano ko pong dalhin dito sa Dubai yung magiging asawa ko. Inaway ko po siya kasi lagi siyang nagiinom. Kaso sabi niya, nasasakal siya. Grabe. LDR kayo, nasasakal siya. Parang mahirap yun Nakipaghiwalay ako sa galit ko, then hindi na siya nagparamdam ng 2 weeks kahit po tinatawagan siya ng kuya ko. Hanggang sa umabot na po ng month and hindi siya nagpaparamdam. Paano yung mga na-invest at nagastos ko sa kanya? Malamang wala na. Alam mo, ano yan pwede kayong magkabalikan, tama? Pero if ganito na nangyayari, para sa amin although marami kaming in-advise na ganito, tinuloy pa rin nila yung kasal Kasi ang Pinoy talaga, there's something about kasal na gustong-gusto nila, kahit minsan hindi pa tama yung foundations para sa kasal. Yun, nasa woman din di ba sobrang gusto nating makasal, na minsan may red flags na sa harap natin. Ayaw nating maniwala or maniniwala tayo kahit hindi realistic na magbabago yan pag kinasal. Usually, hindi. Kung ano yung mga pangit na nakikita mo before the marriage, usually mas lalala siya. Yes, lalala. During the marriage. Alam mo, ulitin mo yan, napakaganda. Ulitin mo yung sinabi mo ulit. Bagalan mo konti tsaka lakasan mo Tayo mga babae, maganda yun Ang ganda nun sige. So, sobrang gusto natin. I'm saying this, hindi ako nagmamalinis, may ganito din ako. Okay? So, sobrang gusto nating magpakasal, yung mga red flags na nakikita natin, hindi natin siya papansinin. Or worse, magho-hope tayo na pagdating ng kasal, magic, mawawala lahat ng mga red flags na yun. Maaayos dahil kinasal na tayo. Usually, hindi yan nangyayari. Actually, what actually happens is kung ano yung mga red flags na nakikita mo before marriage, mas lalala siya after the wedding. So yan alam mo, yung mga girls, pag nahuli nyo yan, if you can catch it in yourself, nako, gaganda buhay nyo. Because mapipigilan mo Pero sadly, maraming women that asked us na, oy, ganito yung red flags. Di sabi namin, wag muna kayo ikasal kasi nga, hindi pa maayos yung foundations. Di ba pag nagbi-build ka ng building, hindi ka naman nagbi-build from the ground Pag nagbi-build ka ng building para solid, kailangan from the ground, pababa muna. Maghukay ka malalim na malalim. The deeper your foundations, the stronger, mas matatag yung building mo. O ngayon, sinabi namin dun sa mga girls na sobrang daming red flag. Huwag nyo ituloy. Anong ginawa? Tinuloy nila. Kasi, yung ano nila, 20, yung year, nagsulat sila sa atin. Tinuloy nila. O di ngayon, nag-message ulit sa amin yung mga girls na, eto yung problema, blah, 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 blah. Kasi nga, di ba, inignore mo yung red flags. Tapos, yung sinasabi nga ni Maricar, so sobrang gusto mo ikasal kasi dream mo siya. Kahit na hindi pa dapat, kasi nga yung foundations wala pa, tinuloy mo. O di ngayon, you are reaping the problems. Kasi itong away nyo pa lang, nanginginom, umiinom, yung ganun pa lang yung disagreement ninyo, hindi ka na niya kakausapin. So that means that's how he handles conflict. Avoid. Tatakbo. Hindi ka niya kakausapin. So, red flag ba yun for you? Is that someone that you can live with habang buhay? Kung ganun siya makipag-away, yung biglang mawawala? This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.